Nagbigay na naman nga ng kontrobersyal na pahayag si Shaquille O'Neal tungkol sa NBA. Sa isang panayam sa Complex, tinanong si Shaq kung sino ang tinuturing niyang worst player of all time ng NBA. Ang sagot niya ay si Rudy Gobert na matagal na rin na kinikritisismo ni Shaq, ngunit hindi pa dito natapos ang mga pahayag ni Shaq. Nang tanungin pa siya kung mas masahol pa si Gobert kaysa kay Ben Simmons, hindi naman nagdalawang isip si O'Neal na sabihin na si Ben Simmons ay isa ring walang kwentang player. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mga player na ito na kumikita ng malaking pera ngunit hindi nagbibigay ng magandang performance o sapat na kontribusyon sa laro. Ayon kay Shaq, kung mag-sign ka ng kontrata na nagkakahalaga ng 250 milyon, dapat ay ipakita mo ang halaga din nito. Kayo mga tropa, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ng NBA legend na si Shaq? Dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa latest update kay Dwight Howard sa posibleng pagbalik niya sa Los Angeles Lakers. Kagaya nga mga tropa, nang naibalita ko sa inyo, nagparamdam na naman nga si Dwight Howard sa loob ng NBA, especially sa kanyang dating team na Los Angeles Lakers. Kasunod ng pagsabi nito sa isang podcast na sinisisi niya nga ang kanilang general manager na si Rob Pelinka sa pagkakabuwag ng kanilang championship lineup taong 2020. Hindi nga daw niya maintindihan noon bakit nila binago agad ang kanilang lineup na kung saan magkakaroon nga daw sana sila noon ng chance na madepensahan ang kanilang kampyonato since mas magiging healthy nga ang kanilang mga players. Tama kayo mga tropa, kasalukuyan na naman ngang nagiging maingay ngayon si Howard sa Lakers. Marami nga ang nagsasabi na kaya daw ito gumagawa ng ingay sa social media ay dahil sa gusto nga nito na bumalik sa kanilang lineup ngayong off-season. Since alam nga niya na naghahanap ang kanilang bagong head coach na si JJ Redick ng isang bagong sentro na merong malaki at malakas na pangangatawan kagaya ni Howard. Kahit nga mga fans ng Lakers pati mga NBA analyst ay gustong pabalikin si Howard sa Lakers dahil ito lang nga ang nakikita nilang paraan na manalo sa playoffs, lalo na kung ang makakatapat nila ay ang team ng Denver Nuggets. Kung matatandaan nyo nga mga tropa, si Howard lang naman nga ang isa sa mga player na nagpahirap ng husto kay Nikola Jokic lalo na pagdating sa rebounds at depensa. Ngunit mga tropa, kahit gustuhin man na ni Howard at ng mga fans ng Lakers na bumalik ito sa Lakers, ay wala rin naman ng balak pa ang kanilang front office na kunin ito. Ayon sa isang NBA insider, since alam na nga ng kanilang team na questionable na nga ang kalusugan at pangangatawan nito. At isa pa ang mga issue nito or kaso sa labas ng NBA ay ang pumipigil sa Lakers at sa ibang mga teams na kunin at bigyan pa itong si Howard ng isa pang pagkakataon makapaglaro sa NBA. Sa huling balita naman mga tropa patungkol kay KD, simula noong 2010 hindi maitatanggi ang pagmamahal ni Angeli sa Golden State Warriors star na si Stephen Curry. Si Angeli ay anak ng Sacramento Kings owner na si Vivek Ranadive. May pagkakataon nga na mas pinipili pang manood ng mga laban ng Warriors kaysa sa kanilang sariling team. Minsan nga din na binanggit pa niya sa kanyang ama na sana ay matrade si Curry papuntang Sacramento Kings. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ng kanyang ama na makuha si Curry, ang mga pag-usap na palapit sa kanya ay nauwi sa wala. Kahit isang panukala para sa kapatid ni Curry na si Seth Curry ay hindi rin umubra. Noong 2017 sa isang laban sa pagitan ng Kings at Warriors, kitang-kita ang saya ni Angeli habang pinapanood si Curry. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari matapos ang laban. Nagkaroon ng pagkakamali si Kevin Durant na akalaing siya ang sinusuportahan ni Angeli. Nang lapitan siya ni Durant para imbitahan sa isang date, agad na binasted ni Angeli ang alok ni KD. Ayon sa panayam, malinaw na sinasabi ni Angeli na ang kanyang tunay na pagtingin ay para kay Stephen Curry at wala siyang interes sa iba pang manlalaro lalo na kay Kevin Durant.